Kahit naman sa buhay, 'di ba? A little gulo makes life more exciting. Kahit anong season pa yan, magpa-part-time pa rin tayo, babes. Yes. Winter, just like me. This insect is just a nobody. Sabado, pero hindi ibig sabihin day off kasi bida-bida tayo at kailangan ng dagdag kita. Samahan niyo ako sa isang typical na mga ganap as an English teacher in Japan na na-assign sa kasulok-sulokang probinsya ng Minamishimabara. Kadalasan, maaga akong pumupunta sa work para may enough time pa para mag-prepare ng upuan at tables nila at yung mga gagamitin ko sa klase. Kaya wala pang mga bata dyan kasi maaga pa. Kapag weekdays, dahil nasa regular schools ako, madaming estudyante, pero kapag Sabado, konti lang sila. Tama. Kung sino lang yung malapit sa lugar kung saan may English lessons na offer ang makaka-attend. Minsan, palipat-lipat din ako ng rooms o ng building kasi nire-rent lang din ng Board of Education yung kung saan ka magko-conduct ng classes. Casual clothes lang sa part-time job, hindi gaya sa full-time na formal-formalan tayo, guys. Totoo yan. Malapit lang yung workplace pag Sabado kaya nilalakad ko na lang papunta. I get to enjoy a quiet walk and take my time bago ang trabaho. And as always, walang tao sa kalsada at ako pa lang ang naglalakad. It's a small thing pero yung mga maliliit na bagay tulad nito, having time sa sarili mo and not having to rush, make everyday life feel a little more beautiful. Feeling famous kasi nailagay pa kami sa magazine ng Minamishimabara, Japan. Tapos, nagkaroon pa kami ng chance to meet the mayor. Diaper. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. For my part-time work, kailangan ko mag-prepare ng mga ESL activities and games na enough para sa 2 oras na klase. Bongga. I like preparing different activities para mag-enjoy yung mga bata. Kapag masaya yung mga bata, mas willing silang mag-participate at magsalita ng English. Totoo yan. Mababait naman yung mga bata and thankfully nakikinig at sumusunod naman sila, guys, during the activities. Simple things like that make teaching a little less nakakapagod, a little lighter. That's true. Pero I don't mind a little chaos kasi part naman talaga siya ng teaching, lalo na at elementary students ang tinuturuan ko. Madalas sobrang energetic nila. Daig pa nila nakainom ng 10 tasa ng kape. Anyway, as long as nag-e-enjoy sila at natututo along the way, okay lang sa akin. I can manage. Kahit naman sa buhay, 'di ba? A little gulo makes life more exciting. Totoo yan. At alam nyo ba na kahit gaano ka-fun yung activity, kung hindi malinaw sa mga bata kung anong gagawin, madali silang malito. Kaya bago ang lahat, sinisigurado ko muna na simple at madaling maintindihan yung instructions. Kita nyo naman na step by step ako mag-explain ng gagawin. Mas smooth yung activity kapag clear yung instructions. It can make a big difference sa klase. May dala din akong candies, guys, as mumunting rewards for the kids. Ini-inform ko yung parents kasi baka may allergies yung bata. Tama. Lagot si Sensei kapag ganun. Pag hindi mo sila in-inform. Yes. So, kapag nakakasagot sila o nakakasunod ng maayos sa activity, binibigyan ko sila ng candies or yung paborito nilang senbei. Sarap yun. Kapag walang available na room sa place kung saan kami nagtuturo, pumupunta na lang kami sa playground. Kasama ko rin dito yung Japanese coordinator namin. Ikaw yan. Tanashi! Yasumi nasai. Yasumi asada! Arigato! As you can see, guys, tuwang-tuwa din si Mimi Sensei makapaglaro sa mga bata. Ine-enjoy ko lang din, hindi pilit. Alam mo yun? I know. It shows warmth at gusto ko maging komportable sila sa akin bilang teacher nila. Sometimes, just sitting with them, playing, laughing, and being present is enough. Genuine connection with the students can make an ordinary day a little brighter. Saigo desu. Oh. Yeah. Nag-stop. Kahit anong season pa yan, magpa-part-time pa rin tayo, babes. Yes. Winter man yan, summer, fall, o spring, basta may schedule, pasok tayo.
Nga pala, ibang workplace naman to. Sa tatami room naman tayo magtuturo ngayon. Sobrang lamig guys, kahit ang kapal-kapal na ng jacket ko. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang tatami room, ito ay traditional na Japanese style room na ang flooring ay tatami mats na gawa sa hinabing damo. Take two. Hinabing damo at pinakaloob na dayami ng palay. Traditionally, ginagamit ang mga tatami rooms for different purposes like pagtulog, tea ceremonies, and meditation. Bongga! Pero ngayon, hindi natin siya gagamiting tulugan. So, almost ready na ako sa work, guys. Tignan nyo naman, gumawa pa ako ng malaking die. Nakita ko lang tong insect na to bago ako pumasok sa work. Ano kaya to? Maliit siya, madaming paa. Pinanood ko lang siya, hindi ko na ginugol. Sometimes, not knowing things makes life a whole lot more magical. Just like me, this insect is just a nobody. Nobody. Alam niyo na guys kung nasaan ako. And yup, that's me. Inunahan ko pa yung bata sa zipline. Hindi naman palaging may pasok kapag Sabado. Depende rin sa schedule. So, may mga Saturdays din na completely free ako. Tama. Sa part-time na to, madalas ako lang mag-isa, alone but never lonely. Pero minsan naman kasama ko Japanese coordinator namin para doon ako mag-assist sa classes niya. Kumbaga, meron akong sariling hawak na klase tapos minsan assistant teacher ako sa classes ng coordinator namin. Nakakapawi din ng lungkot kapag ginagawa mong productive yung araw mo. Being productive gives life a little more purpose. Uy, totoo yan. Hindi naman ibig sabihin na kailangan lagi tayong busy. Ang pagiging productive ay hindi nangangahulugang kailangan mong magtrabaho ng tuloy-tuloy o ubusin ang sarili mo sa sobrang pagod. Yes. A few hours of work on a Saturday is enough para maging productive sa araw na yon. May extra income ka pa at may time ka pa rin para sa sarili mo. 자기 군 사이약해주세요. 하이트. 예. 미미 센스 가도 있잖아요. Bilang mga guro, hindi naman natin agad nakikita yung impact ng ginagawa natin. Sana may maraming oras, energy at pasensya ang hinihingi ng pagtuturo. Pero yung feeling na nagiging small part ka ng journey ng mga bata, ito yung hindi kayang tumbasan ng kahit anong sweldo. Buti na lang talaga nag-eduk ako. Yes. Teaching is a work of heart. Kung sino mang author nito, you said it well. Arigato ne. Totoo kasi, we teach for a moment, but the impact can last a lifetime. To teach is like giving someone the confidence to fly kahit hindi mo na nakita or makita kung gaano kalayo ang mararating nila.